Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doc Sifra, nag-propose na kay Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kaya naman pala pumayag itong si Doc Sifra sa gustong mangyari nitong si Madam Chantal. Ay pinangakuan nga ito ni Madam Chantal na magkakaroon ng pwesto sa Apex. Dahil nga daw, gagamitin nitong si Madam Chantal ang power niya para magkaroon siya ng pwesto sa Apex. Bukod pa nga daw doon ay babayaran niya pa daw ito kapalit ng pag-ako ng pinagbubuntis ni Zoe. Agad namang pumayag itong si Doc Sifra sa plano ni Madam Chantal at agad nilang isinagawa ang plano. Samantala, nang maiwan nga si Zoe mag-isa sa kwarto niya, ay nagdrama at kinausap muna nito ang anak niya sa tiyan na kumapit lang at lumaban dahil mahal na mahal niya daw ito at hindi nga siya papayag na mawala pa ito sa kanya. Nananalangin nga siya na dumating ang araw na magkasama din silang tatlo nila Dax bilang isang buong pamilya. Hindi man ngayon pero sa susunod na pagkakataon. Sadyang mahal na mahal nga nitong si Zoe si Dax. At no choice nga lang siya kundi sundin ang mga plano nitong si Madam Chantal na itong si Doc Sifra ang tumayong father nitong dinadala niyang pinagbubuntis niya para hindi na nga siya paghinalaan ng kahit na sino. Samantala, nang pumunta nga sila Annalyn at Doc Lindon sa Tianggian sa may suki ni Doc Lindon ay hindi nila inaasahan na makita itong si Dax. Namimili din nga ito ng mga gamit. Agad naman tinawag ni Doc Lindon itong si Dax. Kaya agad din nga na nakatakas at nakatakbo si Dax. Nakuha at napulot ni Annalyn ang gamit na binili ni Dax. Laking gulat nga ni Annalyn nang makita niyang gamit ito ng baby. Pagbalik ni Doc Lindon galing sa paghabol kay Dax ay pinakita ni Annalyn ang napulot niya. Maging si Lindon nga ay nagtaka kung bakit gamit ng bata ang binili ni Dax. Dito nga ay naalala ni Annalyn ang sinabi sa kanya ni Justin sa gubat na may relasyon si Zoe at si Dax. Naalala niya din nga ang mga pictures na pinakita ni Dax sa kanya nang akalain ni Dax na mapapatay na niya si Annalyn at inamin nga nitong si Dax na may relasyon sila nito ni Zoe. Nabuo lahat ng hahaka-haka nila at mga isipin nang sabihin din nga ni Doc Ken na moreno ang kasama ni Zoe sa CR nang makita nila ito at hindi ito kamukha ni Doc Sifra. Parang ang nakasiguro sila. Tinanong na lang nila ang tindera kung si Dax pa ang bumili nito at pinakita ni Annalyn ang picture ni Dax para makasiguro. Natandaan ng tindera si Dax at nagkwento nga ang tindera na sobrang excited na daw si Dax sa magiging baby nila ng girlfriend niya kahit pa nga daw 1 month pa lang ito. Pinili pa nga daw nitong si Dax ang pinakamahal na gamit dahil maarte daw ang girlfriend niya at baka hindi tanggapin kaya naman nagulat sila Annalyn. At inusisa pa nila lalo ang tindera. Kaya naman sinabi ng tindera ang totoo na sinabi ni Dax na doktora ang girlfriend nito at maarte pa. Dito na nga nagtinginan si Annalyn at si Doc Lindon dahil mukhang tama nga ang sinasabi ni Justin na may relasyon at talaga si Zoe at si Dax ang ama ng dinadala ni Zoe. Samantala, tuloy-tuloy lang ang palabas na plinano ni Madam Chantal para sa kapakanan ni Zoe at ng magiging anak nito. Inutusan niya si Doc Sifra na mag-propose dito kay Zoe para hindi na maghinala pa sila Annalyn at RJ at para mas maging makatotohanan nga ang relasyon ni Zoe at Doc Sifra. Dahil nga sa nakukulangan pa itong si Madam Chantal at sa kadahilanang natatakot pa din si Zoe na baka kulitin pa din siya at paghinalaan nila Annalyn. Pero kahit ganun pa nga daw ang ginawang effort nitong si Madam Chantal kay Zoe ay hindi pa din ibig sabihin na magkakampi sila. Kaya naman aantayin daw ni Madam Chantal ang pagkakataon para tanggapin siya ni Zoe na maging kakampi sa lahat ng bagay. Sa kwarto naman ni Zoe, nag-propose itong si Doc Sifra sa kanya dahil na din sa utos ni Madam Chantal. Nag-propose ito sa harap ni Annalyn para mas lalong kapanipaniwala sa mata ni Annalyn dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa din naniniwala itong si Annalyn sa mga nangyayari kay Zoe, lalo na nga sa biglaang pagsulpot ni Doc Sifra. At inako pa ang anak nito. Lalo pa nga at nakita nila si Dax na bumibili ng gamit pang baby at ibibigay daw sa girlfriend na doktora.
Kaya naman lumakas ang kutob nila na hindi sila nagsasabi ng totoo. Pagkatapos nga ng proposal nitong si Doc Cifra, nagalit siya kay Annalyn. Tumingin siya kay Annalyn at ito ngang si Annalyn ay naiwang nakahang dahil hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi sa ginawa ni Doc Cifra. Sinabihan siya ni Zoe na siguro naman Annalyn, titigilan mo na ako. Kaya naman wala nang nasabi itong si Annalyn kay Zoe at umalis na lang ito sa kwarto ni Zoe. Pagalis nga ni Annalyn, tinanong ni Zoe kung seryoso ba itong si Doc Cifra sa ginawa niya kay Zoe. Sinabi ni Doc Cifra na sumusunod lang ako sa inuutos ng lola mo at lahat lang yan ay plano niya. Kaya naman nagtataka nga itong si Zoe kung paano na nga lang niya napasunod ng todo itong si Doc Cifra sa mga pinapagawa nito kahit nga napakahirap ito para sa kanya dahil binata pa nga itong si Doc Cifra at hindi pa sawa sa pagiging binata. Kaya naman gulat na gulat nga itong si Zoe sa sinabi ni Doc Cifra na si Madam Chantal na naman pala ang may balak at plano ng ginawa ni Doc Cifra. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi sakyan na lang ang mga plano nila dahil kailangan daw ito ni Zoe. Dahil hindi niya pa kaya na ipakita itong si Dax dahil malamang ay magagalit lang ito sa kanya. Dahil nga sa hindi makapaniwala si Annalyn sa ginawa ni Doc Cifra kay Zoe, binalita niya agad ito kay Lyndon at maging si Lyndon nga ay hindi makapaniwala dahil nga sa biglaang lang ito at natatandaan niya pang sinabi nitong si Doc Cifra na hindi pa siya ready magkaroon nga ng isang responsibilidad dahil hindi pa siya sawa sa pagiging binata. Tapos na lang bigla na nga lang magkakaroon ng isang proposal. Kaya nakakapagtaka talaga. Pinakita na at binalita na rin ni Zoe kay RJ na ikakasal na sila ni Doc Cifra. Kaya naman nagbago na ang tingin nitong si RJ dito kay Doc Cifra dahil magpapatali at magpapakasal na nga ito sa anak niyang si Zoe. Kaya naman ito ngang si RJ ay kinausap si Annalyn dahil nagkamali daw siya ng tingin kay Zoe dahil sa pinaginalaan niya daw ito. Kaya naman ngayon nga daw na nag-propose na si Doc Cifra kay Zoe ay panatag na nga daw at malinaw na ang lahat sa kanya. At sana nga daw ay maging maayos na rin silang magkapatid. Sinabi ni Annalyn na yun din daw ang gusto niyang mangyari. Kaya gusto niyang makausap si Zoe bago ito umuwi ng bahay nila. Dahil pauwi na nga itong si Zoe ay pinahabol ni RJ kay Annalyn si Zoe sa parking lot dahil kakababa lang daw nito. Kaya naman agad na bumaba si Annalyn papunta sa parking lot para habulin si Zoe at makausap sana. Hindi naman nakalain ni Annalyn na iba ang makikita niya. Paghabol niya kay Zoe, nakita niya si Dax at Zoe na magkasama at hawak pa nga ni Dax ang kamay ni Zoe. Ano na naman kaya ang magiging palusot nitong si Zoe? Magsusumbong at kokomprontahin kaya ni Annalyn si Zoe at itong si Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!